Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Pusa na tila pinagagalitan ng firma matapos malate ng uwi, kinaaliwan online. 63-year-old na journalism student matagumpay na nadepensahan ang kanyang thesis. Skeleton model ng isang Stegosaurus inilabas na ng isang museum sa New York. Atakihin sa puso dahil umano sa paglalaro ng online games. Lee Min-ho at 4 na iba pa, arestado ng Bureau of Immigration. Sa trending showbiz balita, Janela Salvador ginawa na ng Southeast Asia's Best Actress Awards sa Malaysia. At pamangkin ni Rico yan na si Alfie, sasabak na rin sa showbiz. Sure kung ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, ganyan ba dapat ang uwi, ma'am? Labis na lang ang galit ng 2-year-old puspin na ito mula Cavite nang late nang umuwi ang kanyang fur mom. Sa viral video kasi makikita na tila sinalubong ng sermon ni Alberto ang uploader. Ang cute na reaksyon ng pusa at ang paliwanag ng fur mom tinutukan ni Millie Borja. Kinaaliwan online ng 2-year-old puspin na si Alberto mula 13 Martires City sa Cavite. Viral kasi ang kanyang video kung saan tila pinagagalitan nito ang kanyang fur mom matapos malate ng uwi. Kwento ng uploader na si Jaira. Lumabas lamang daw ito para magpakain ng mga community cat at medyo natagalan dahil may isang pusa na hirap itong mapakain. At pagbalik niya ng bahay, laking gulat niya nang nasa gate pa lamang, dinig na agad ang ingay ni Alberto na mas lumakas pa nang makita ang fur mom. Hula ni Jaira, baka raw iniisip ng alaga na mas inuuna pa nitong pakainin ng ibang pusa kaysa sa kanila na nasa loob lamang ng kanilang bahay. Dagdag pa nito, dati rin daw community cat si Alberto, hanggang sa opisyal na nila itong ampunin at iuwi noong Agosto. Natural na raw talaga sa fur baby ang pagiging maingay, sweet at mapaghingi ng atensyon. Sa kabila yan ng mukhang mataray niyang mata. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, thesis defended at 63. Inspirasyon ang hatid ng isang 63-year-old student na ito mula University of Santo Tomas na sa kabila ng kanyang edad, abala sa paggawa at pagdepensa ng kanyang thesis. Matagal nang inaasam ng senior citizen ang journalism degree na naudlot dahil sa kanyang trabaho noong 1980s. Ang buong kwento tunghayan sa trending report ni Rose Babiera. Unfinished business kung ituring ng isang 73 anyos na retiree ang kanyang hindi natapos na kurso sa University of Santo Tomas o UST. Higit 40 taon ang nakakalipas nang simulang umapak sa UST si Roberto Solis, isang probinsyano na hinarap ang hamon ng pag-aaral sa Maynila. Gayunpaman, sa gitna ng kanyang pag-aaral, iba't ibang oportunidad ang sumalubong sa kanya na naging dahilan ng pagkaudlot ng pagtatapos niya ng degree sa universidad. Una na riyan ang pagpasok sa teatro bilang isang aktor sa isang diner theater sa Hotel Mirador. Ang kanyang husay dito ang nagdala sa kanya sa Japan matapos siyang hainan ng mas malaking oportunidad ng isang Japanese producer sa bansa. Ipinagpatuloy niya roon ang pagtatanghal sa halos 11 taon na dahilan para tumigil muna siya ng pag-aaral sa UST. Sumunod, kinailangan ng kanyang pamilya na tumulak pa Guam kung saan niya ipinagpatuloy ang pagmamahal sa sining bilang isang producer.
Hanggang sa makilala niya ang may-ari ng isang sikat na fashion brand na Louis Vuitton na siyang nagbukas sa kanya sa pinto ng fashion. Naging private client advisor siya ng naturang brand at fur expert sa isa pang sikat na international brand na Fendi. Malayo na ang narating ni Solis, ngunit sa kanyang pagbabalik bansa bilang isang retiree, hindi pa rin ito makalimutan ang naiwang tila unfinished business sa universidad. Kaya naman, sa halip na magpahinga siya matapos ang retirement, ipinagpatuloy ni Solis ang kanyang pag-aaral. At kamakailan lang, nadepensahan na nga ng senior citizen ang kanyang thesis na may pamagat na Fashion Journalism, an analysis of stories on the Sona outfits from the Aquino III to Marcos Jr. administration. Matagal man ang tinakbo ng kanyang paglalakbay. Para kay Solis, mahalaga na narating niya ang kanyang destinasyon na matagal na niyang inaasam. Sa huli, nais lamang din daw nitong masabi na sa wakas, siya na ay isang Thomasian graduate. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, boys behind bars? Sa dami ng mga naging pasabog sa mundo ng showbiz ngayong 2024, mukhang may isa pang gustong makasama sa headlines ng taon na ito. Naaresto kasi kamakailan ng Bureau of Immigration ang isang lalaki na nagngangalang Lee Min-ho. Pero hindi po ito ang sikat na South Korean actor, kundi isang individual na nahaharap sa kasong physical injury. Ang kasong nagpataas sa kilay ng netizens, tinutukan ni Arnold Herrera. 봐주고 그러는 사람 아니거든? 드디어 잔을 보는군. Kilala siya bilang heartthrob actor na nagpakilig sa kanyang mga pagganap sa hit K-drama series tulad ng Boys Over Flowers, The Heirs, at The Legend of the Blue Sea. Kung matagal ka ng taga-subaybay ng K-drama, paniguradong kilala mo na ang South Korean actor na si Lee Min-ho. Kaya naman marami ang napailing nang mapabalita na inaresto ng Bureau of Immigration ng isang Lee Min-ho sa Clark Freeport Zone. Lee Min-ho, arestado sa salang special bodily injury. Gaano katotoo? Paglilinaw ng immigration, huwag mabahala dahil kapangalan lamang nito ang South Korean actor at wala itong anumang kaugnayan dito. Sa arrest warrant na inihain ng Suwon District Court nitong Pebrero, hinahabol ng batas si Lee dahil sa umunay pakikipagsabuatan nito sa iba pang mga suspect para tambangan ng isang biktima na kalaunan ay isinugod sa ospital. Sa katunayan, noong Oktubre ay naglabas na rin ng red notice ang International Police o Interpol para hanapin ang suspect. Samantala, sa viral post ng immigration, nagmistulang gas ng Boys Over Flowers naman si Lee kasama ang 4 pang pugante. Makaraang arestuhin din sa iba't ibang pagkakasala. Kabilang dito ang mga kaso ng overstaying, illegal na pag-record gamit ang hidden cameras, panggogoyo, at hinihinalang pagkakasangkot sa illegal na smuggling operations. Pagtitiyak ng Immigration Bureau, maigting silang nakikipag-ugnayan sa kanilang foreign counterparts para mapanagot ang mga kriminal na nagtatago sa ating bansa. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, epekto ng online game? Kasabay ng pag-usbong ng teknolohiya, dumarami na rin ang mga naglalaro at na-addict sa paglalaro ng online games kung saan karamihan sa mga ito ay hindi na raw natutulog. Isang binata kasi mula Leyte ang pumanaw dulot ng cardiac arrest na pinaniniwala ang epekto raw ng kanyang... Malungkot na magpapasko ang pamilya Paler matapos pumanaw nitong Nobyembre ang kanilang 19-year-old na anak na si Anthony. At ang itinuturong dahilan ay ang pagka-addict nito sa online games. Kilala si Anthony sa kanilang lugar bilang isa sa mga mahilig maglaro ng mga mobile at computer game kung saan sumasali pa nga raw ito sa mga tournament. Pero ang dating pampalipas oras lang sana ay nahantong na sa pagiging bisyo hanggang sa hindi na ito natutulog para lamang makapaglaro.
May kita sa video, may mga pagkakataong gumagawa na si Anthony ng tunog na nakukuha nito sa mga online game. At hanggang sa paggising ng kanyang mga kaanak, maaabutan pa rin daw nito na hawak pa rin niya ang kanyang cellphone na naglalaro. At nang sa hindi nasang pagkakataon, sinugod sa ospital si Anthony. Ngunit dahil sa kakulangan ng perang pampagamot, naisipan na lang din ng pamilya na umuwi. Ilang araw lang din ay pumanaw si Anthony dahilan ng acute coronary syndrome o ACS, kung saan nababarahan ng kanyang ugat sa puso dahilan ng kakulangan sa tulog o pahinga hanggang sa cardiac arrest ang binata. Ayon sa mga eksperto, di madaling alisin sa isang tao ang isang bagay kung ito na'y kanyang nakasanayan o nakahiligan, tulad ng paglalaro ng online games. Kaya't mahalaga pa rin ang gabay ng magulang upang hindi humantong sa labis na pagka-addict sa mga laro ng kanilang mga anak. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, Stegosaurus model. Literal na big reveal ang nasaksihan ng publiko sa isang museum sa New York nang ipakita na ang itinuturing na isa sa most complete specimen ng isang sikat na Jurassic period dinosaur na Stegosaurus. Ang revelation na yan ihahatid sa report ni Rovic Manuel. Inilabas na ng American Museum of Natural History sa New York, USA ang kanilang bagong edisyon. Tampok ang isa sa most complete specimens ng Stegosaurus na pinangalanang Apex. Kilala sa mga plate nito sa likod at spiky tail, may laki ang Stegosaurus model ng 11 feet o 3.4 meters ang taas, habang 20 feet o 6 meters naman ang haba. Unang natagpuan ang fossil na ito sa Colorado, kung saan naibenta ito sa isang auction noong Hulyo sa halagang $44.6 million at iniloan sa nasabing museum. Samantala,